Alright, kamusta kayo mga chong at welcome po ulit dito sa ating react chong, no? At tayo po ay may pag-uusapan na naman tungkol po dito sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas. But anyway, before we start, I just wanna say hi po sa ating mga overseas Filipino. Gusto po kayo dyan, mga OFW sa buong mundo, at sana po ay kayo ay nasa mabuting kalagayan at kayo po sana ay lagi magdarasal at mag-iingat, no? Lalo na ang inyong katawan, lagi nyong iingatan dahil yan po ang puhunan natin or isa sa puhunan natin upang tayo makapagtrabaho at mapagbigyan natin at matulungan natin ang ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Yun! Kaya kayo mga chong, no? Sa mga OFWs natin, mga kachong natin dyan, ingat kayo palagi, no? Don't be so masyadong stress, no? Kapag meron kayong pinagdadaan ng hindi maganda, just, let the stress ang hayaan mo pala mas stressin nyo ang stress. Huwag yung kayo may stress, no? Kasi it's not worth it, no? Kung meron man kayo pinagdadaan, just like what I said earlier, ay dasal-dasal lang at kaya nyo yan, no? Ganyan tayo mga Pilipino. Kaya natin yan, okay? Already. Yun. Okay, pag-usapan po natin ngayon ng ating reaction, no? At ito po ay walang ibang ating usong-uso ngayon sa Pilipinas. Yan po, ito po si Claire Castro na unspoken or spokesperson ng Malacanang Bangag, no? Ay talaga pong masasabi natin na meron na naman siyang sinasabi na hindi na naman maintindihan, no? At ito po yung tipong sinabi niya. Actually, nung pinanood ko to sa kanyang press conference, no? Kasi usually merong press conference ang kanyang PCO at lagi niyang binabanggit dito ang mga Duterte talaga, no? Hindi talaga nakakawala. Actually, sa kalagitnaan nga ng interview ng hinayupak na to ay talagang meron ng Duterte, no? At syempre hindi mawawala yung mga fake news, di ba? At yung mga kanyang mga sinasabi na yung mga tungkol sa mga Duterte na ang pangalawang pangulo, no? Hindi siya, she can't get over it, no? Hindi siya kumpleto, hindi niya makumpleto ang kanyang mga sinasabi sa press conference na yun kung hindi madadamay ang mga Duterte. I know. Kaya nga ang nakakatawa nga rito ay nung nakita ko to, sabi ko, I wanna talk about this sa mga kasama natin, yung mga OFW, mga kasama natin mga sa Pilipinas na naniniwala sa atin. Kaya sabi ko, why not, di ba? So, ito. At panoorin po natin ang kanyang sinabi at kayo na po ang bahala, no? Kung anong opinion nyo o comment nyo sa sasabihin niya. Pero para sa akin, parang sala, no? Kaya ko po gusto ipakita to dahil meron siyang pinakitang video sa kanyang video na tungkol na pinagbibitangan niya na naman ang ating VP na fake news. Although alam naman natin na pagdating sa fake news name, Claire Castro is the game. No? Kaya yun naman, o di kaya ay Gadon, no? O di kaya ang, yung mga kasama niya sa Malacanang, no? At talagang masasabi natin na sila talaga ang gumagawa ng fake news. Kaya panoorin natin muna itong video at para makita nyo kung ano yung sinasabi ko sa inyo. Okay? Hang on, guys. Okay. Ito, panoorin natin itong sinasabi ni ang Claire, the faker, at tignan po natin yung kanyang mga sinabi at pakinggan po natin mabuti, no? At bago tayo magtapos, kaharap ang malaki... Yan, ito nga pala mga chong, no? Baka sabihin nyo, ba't ganun tapos agad, no? Hindi po yun. Gusto ko lang ipakita sa inyo na instead na matatapos na, tapos na, ay talagang isinisingit niya pa yung tungkol sa mga Duterte na naman. And sabi ko, bakit hindi makawala tong babaeng ito na hindi na lang pabayaan, no? Kung hindi naman pala totoo, edi hayaan mo na. Or kung magpapalabas man siya ng ebidensya katulad ng ginagawa niya ngayon, buuin niya naman. Hindi yung magpapakita siya ng video tapos sasabihin niya
na fake news. So dito pa lang malalaman nyo na talaga itong taong to gigil na gigil talaga sa mga Duterte. Una, Tulfo. Ngayon, Duterte. Hindi ko na nga alam sa susunod. Baka mamaya Castro na ang kanyang panggigilan, no? Pag nawala na sa Malacanang. Anyway, panoorin po natin ang sinabi ng gagang to. Here we go. Kanyang press corps sa India, malinaw nating sinagot ang tanong patungkol sa ating reaksyon kung nasaan ang Vice Presidente noong hindi masagot ng OVP spokesperson ang whereabouts niya noong araw na yon. Ang sagot natin ay Ang akin lang naman na did he really talk to the OVP? 'Di ba? Meron siguro, no? Pero sa nakikita natin do sa video pinakita niya, wala naman talaga. But I'm not sure, hindi ko na-catch tong tong kanyang sinabi. Pero marami ang nagsasabi sa akin at marami rin nagko-comment, no, lalo na sa Facebook, na itong taong to ay kung ano daw pinagsasabi at kung hindi nila malaman kung ano ba talaga, bakit ganito dumakdak to. And when I saw this yung kanyang video clip, sabi ko, paano niya nalaman na ito ay galing sa OVP, 'di ba? Pag-usapan pa rin more natin pagkatapos ito. wala tayong impormasyon ukol dito. May nagbalita Sino? na papunta siya sa Kuwait pero wala pang hinahain na request para sa travel authority. So maliwanag, future, papunta or pupunta. See? Dito pa lang pinakikita niya na talagang sigurista yung mga sinasabi niya. Kasi nga playing safe siya eh. Pero kahit pa paano pa, kahit ano pa yung sinabi niya, palpak pa rin. No? Meron pa rin mga palpak na pinakita siya na parang kung open-minded ka guys, no? Titignan nyo, parang what? 'Di ba? Kasi hindi maliwanag din yung pinakita niya eh. Nagkataon lang na may video din ako noon. Kaya tinignan ko rin yung sinabi niya talaga ni Sara. Actually, buo yun, pero kinat ko na rin dahil iba naman, hindi naman about this eh. Yung sinabi naman ni VP Sara is about yung sinasabing Kuwait na travel authority. No? Intindihin nyo mabuti sana. Okay? Here we go. Yan ang balita, pero wala tayong impormasyon. Pero ang sinabi ng Vice Yan ang balita, pero wala tayong informasyon. O sige, di ba? Tanggapin na natin yung sinabi niya. Presidente sa kanyang panayam ay gumagawa tayo ng kwento at sinabi natin Lagi. daw na siya ay pumunta, past tense, sa Kuwait nang walang travel authority. O yan. Nag-viral ito at nasabihan pa tayong fake news. Yes, you are Yan fake ang news. naratibo ng iba pang mga sumusuporta sa kanya. Yun. Kaya inalam natin kung bakit naging source na naman ng fake news. Ano kaya ang bonus dito, no? Mukhang meron siguro sabi, ilabas pa yan! May 1 million ka. Ang Vice Presidente. Dahil inedit pala ang video na tinutukoy niya at O yan, inedit daw. Okay, inedit daw. O sige, tignan natin. Mukhang inedit nga eh. Pero sa mga salitang yon, pinagbibitangan niya ng OVP. Okay? Wala siyang wala siyang katibayan na iyon ay galing sa mga OVP o sa mga supporter niya. Come on, Claire. Hindi naman lahat ng mga nagbi-video ay puro DDS o SDS, no? Marami rin ang mga katulad mo. Kaya kung papakinggan niyo tong taong to, talagang maloloko kayo ng hayop na to. Naturing abogado ulit. Tataka ko kung paano nakapasa to sa bar, but who knows? It's the Philippines, you know? Money talks. pinalabas na ang aking sinabi ay pumunta siya sa Kuwait nang walang inihain na request para sa travel authority. Panoorin po natin muna ang panayam sa Vice Presidente. So, I guess... Ayan. Ito yung video na pinakita niya na napanood ko rin ng buo. Itong interview ni VP Sara. Actually, nagbibisaya pa nga siya dyan eh. Hindi ko nga maintindihan ng iba. Pero if you're going to understand it properly, kung pakikinggan nyo mabuti, makakatch up nyo yung sinabi niya eh. Ang maganda pa nga kay VP Sara, alam niyang Bisaya yung sinasabi niya, and she apologized. O sige, tatagalogin ko na lang. Pero these are just some of her answers sa mga question ng mga nag-i-interview sa kanya. Hindi yan yung sinasabi ni Lucaret na Castro. Okay? Yan yung pinakikita niya. Kaya nung nakita ko yan, sabi ko, teka muna, meron akong clip niyan. Actually, binlog ko na rin yan. Alam niyo na rin yan. Tungkol sa impeachment. Dahil nga sa suot niya, at saka syempre, na pamilya sa akin.
isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari. No, ito, dito pa lang mga chong, cut na yan eh. No, kaya yung pinakikita ni Castro, yung tungkol sa sinasabi niya na sila raw ay fake news, which is true, na fake news sila dahil ito pa lang eh. Kaya isipin nyo, tignan nyo mabuti, hindi nila pinakita yung buong video or kung ano yung pinag-umpisahan. Diba? Dito pa lang, nagsasalita na si VP Sara, pero marami na siyang sinabi before this na sinasabi niya ngayon. Marami na siyang sinabi mga chong. Okay? Panoorin nyo yung sa SMNI. No, sa SMNI ko nakuha yung clip na yon. No? Kita nyo yung RTVM. What can we, expect to PTV4? Government yan, syempre hawak ni bangag yan eh. At saka ng asawa niya. So wala tayong magagawa dyan. But the thing is, kaya ko lang itong gustong ipakita sa inyo because mali na naman yung ginawa ni Castro and I wanna correct that. Syempre, we have to support the VP here. Sa ating bayan, so kahapon, nakita natin na unfavorable sa administration. Malayo na siya dyan. Ang desisyon ng Senate of the Philippines. So, gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung gumawa ng kwento na umalis na naman siya ng bansa, mga chong. Attention na yan naman ang gagawin ni matuloy na naman Claire Castro, aka paninira sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. Exactly. So maliwanag na sinabi ng Vice Presidente na sinabi ko na umalis siya. So past tense, umalis siya papuntang Kuwait nang walang travel authority. Yan, katulad yan. Ine-explain lang ni Sara. Itong gagang to, pinalalabas niya na gumagawa na ng fake news si Sara. So you have to analyze mabuti ang ugali nito dahil napakawalang yan itong abogado na itong Claire Castro na to. Diba? Kasi unfair talaga eh. Nasa power sila ngayon eh. Ito naman itong gagong to, kaya naman kung sumama sa Malacanang kasi kailangan niya ng atensyon eh. Kita niyo naman nagkakanta pa nga yan. Panoorin po natin ang totoong sinabi ko sa briefing. Sa ngayon ay wala po tayong informasyon. Tinawagan po natin ang Office of the Executive Secretary sa ating pagkakaalam at sa ating ibinigay. Ang pinakahuling travel authority na inaibigay sa kanya ay simula July 5 hanggang July 28 kung saan Executive Secretary, siguro si Diaper Boy na si Bersamin ang kanyang sinasabi. I'm not sure. Wala naman siyang binanggit na pangalan. So, lumalabas dito na yun lang yung alam nila ang travel authority ni VP Sara. Okay, let's give them the point, di ba? po siya nag-travel papuntang The Netherlands at South Korea. Meron po tayong nabalitaan at ito'y naitanong sa atin na meron daw na balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente sa sinasabing pagbabiyahe. Siguro nga, nung time na yun na ginagawa nitong lukaret na to, na wala pa siguro request. Kasi yung sa kay VP Sara is parang napapagbintangan na naman siya. Kaya siya sumagot. Mapapanood nyo rin po yung kay VP Sara. In that way, malaman nyo rin yung side ng gagang ito at saka kay VP Sara. Alam naman natin na when it comes to Castro, it's just a clown. Pero, ito ang lumabas na edited video Ito yun. na pinapakalat nila laban sa aking sinabi. Panoorin po natin. Sabi niya na gumagawa ang kwento, no? Ang Office of the President, PCO, ay gumagawa ng kwento na sinabi daw natin na siya ay nagbiyahe sa Kuwait. Ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong naihahain. Yan. Sabihin na natin inedit to. Pero walang nakalagay sa video kung yan ba ay pro-Sara o anti-Sara. Diba? Kasi sa panahon ngayon, mga chong, madali na mag-edit, madali na yung sabi mong letter A, yung pala letter B talaga. Letter C, yung pala letter D.
Parang ganun yan eh. Wala namang source dito na kung talagang ito ay supporter ni VP Sara. Kahit ako eh. Pwede ko sabihin na patay na patay ko kay Bangag. Idol na idol ko si Bangag. Pero parang patawa lang. Diba? Pwede kong gawin yun. Yan. Wala silang sinasabi na yan ba'y talaga supporter. Wala silang proof na supporter ba ni VP Sara yan? Or independent ba yan? Dilawan ba yan? Pulawan? Which is magkakadikit na yung mga hayop na yan. So, yun eh. Dito sa pinakita ni Lucaret, wala. It's easy to say na porket kontra sa kanya ay VP Sara na agad o Tatay Digong na agad, di ba? So dito pa lang kitang-kita nyo ang kawalangyaan nitong babaeng to. Di ba? Sa bagay, yan ang mga gusto nang sa Malacanang, right? Sa request for travel authority ang Vice Presidente. Nagbintang kasi siya ng negatibo Cut na. sa Office of the President at sabi gumagawa kami ng kwento. Okay? So in other words, Sinabi niya yon na gumagawa ng kwento kasi umpisa pa lang sinasabi naggagawa na ng kwento talagang hayop na to. Di ba? Tuloy pa rin natin. yung sinabi natin na wala tayong informasyon at may napabalita na siya ay pumunta or pupunta sa Kuwait. May napabalita. Sino ang nagsabi? Kasi kahit ako pwede sabihin, may nabalitaan ako, patay na si Claire Castro eh. Oh, sino nagsabi? I-confirm mo. Oh, wala. It's easy to say that. Di ba? Kasi alam naman natin na to si Claire Castro, dilawan to. Siyempre, galito sa Duterte. Kung itong taong to hindi identified as dilawan o tinitira noon pa siya ang Duterte, I mean, merong sigurong point, pero wala. 'Di ba? Itong taong to, it's really parang walang credible to na magsabi ng totoo. She's a liar. No? Para sa akin. Na-edit po yun. Maliwanag. Lakas ng loob, no? Maliwanag. Yan yung parang si Vice Ganda. Malakas ang loob magsalita. Sa bagay, temporary lang naman yung mga yan. So, ganyan sila gumawa ng peking balita, kaya nagiging paulit-ulit na source of fake news ang... Asan yung peke doon? Diba? O sige, sabihin na natin inedit yon, pero sino? Kung talagang nagsasabi ka ng totoo, Claire Castro, aka Buang, dapat eto, si vlogger Bam Bam Bam, o si vlogger Juan, o si vlogger Sisa, or something. Diba? Pero wala siyang sinabi. Sino to? Diba? Ito ay isa sa masugid na taga-suporta ni Vice President Sara. Nasaan? Diba? Wala po mga joke eh. Vice Presidente. See? Dahil sa ganyang mga klase na video na ine-edit. Edited. Fake news again. Yeah. Hindi naman Fake news ka, Claire mahirap Castro. maging Tama responsable, siya. lalo na sa pagsagot sa mga tanong ng media. So sa mga kababayan natin, maging mapanuri po tayo. That's right. Tama siya doon. Yun. Balik tayo. Yun ang ibig ko sabihin mga chong, no? Alam nyo na kung napanood nyo yun, sana natatandaan nyo, no? Pero pwede nyo na lang balikan. But what I'm saying is, yung mga sinabi niyang fake news daw si Sara Duterte or what, nasaan? Yes, sabihin na natin may point na edited nga yung ginawa ng nag-upload ng video na yun na kumalat. Pero asan yung source? Asan yung made by? Sino? And how will you detect na yun ay talagang parang supporter ni VP Sara? Madali kasi mag-pretend eh. Madaling mag-pretend na supporter ka ni VP Sara para sirain. Diba? Parang sinasabi nga ni Ma'am Marlica, double agent. Like sila Libag. Diba? Yan sila Tio Moreno. Oh, sabi, mga double agent yan. Parang ganun, example lang. So, what I'm saying is here, is itong ipapakita ko naman sa inyo ay yung sinabi naman ni VP Sara kung saan pinanood ko yung buong video niya. No? At sinabi niya rito, yung talagang dapat niyang sabihin. Yung talagang natural na dapat niyang sabihin lang. Kasi siya mismo, itong si VP Sara, ay hindi niya nga alam eh. Kaya sabi niya, teka muna, ano ba yan? Naka-video ba yan? May nag-video ba yan? Sinabi ba ni Castro na ganyan? Na-videoan nyo ba? Kasi hindi niya nga pinapanood si Castro eh. Is that worth it? Ngayon, kung tatanungin mo ako, bakit ikaw, Chong, binabalita mo? Siyempre, tinutulungan ko ang ating VP dahil pinalalabas siyang fake news daw ang ating VP. Nung pinanood ko yung sinabi niya,
Ngayon, pinanood ko to kay VP ulit, inuulit ko dahil nga in-upload ko na yan noon pa. Sabi ko, nasaan doon? Okay? So, eto, panoorin natin yung kay VP naman. In that way, maintindihan natin. Or kung mali ako, i-comment nyo sa aking box dito sa YouTube. Sabihin nyo, oy, mali yan. Tama si Claire. Mali si VP Sara. Let me know. Okay lang sa akin. Yan. Panoorin po natin yung kay Sara naman. No? Yung part lang na tungkol nga po sa sinabi ni Claire Lucaret. Punta ka daw ng ng travel authority. Anong totoo doon, Vice? Sorry, ma'am. Niya Yan, daw ko makinig Kuwait kayo. without travel authority. Kinsay nagsulti po? Niya daw, pumunta daw ako ng Kuwait without Pumunta daw ako ng Kuwait. Oh. Hindi natin malaman kung yung sinabi ni VP Sara is about the past o yung mangyayari pa lang. I'm not sure. Kayo na ang bahalang umusga. Pero para sa akin, yung sinasabi ni VP Sara, she doesn't even know. Or maybe may plano nga si VP Sara na bumiyaya sa Kuwait. Pero bakit parang naging big deal agad yung travel authority? Di ba? Tuloy natin. travel authority, sabi ni Castro, Claire Castro. Dito pa lang hindi aware si VP Sara. Hindi niya alam. Hindi nga niya pinapanood yung mga dahil it's just a waste of time eh. Yung SONA nga, hindi pinanood eh. Di ba? So, yun ang ibig ko sabihin mga chong. Well, sila naman yung lagi nagsasabi no, na huwag mag-propagate. Yan, natatandaan nyo yan. Yan agad ang pinlay ni Castro. Sila naman yung lagi. Hindi niya inumpisahan muna. Wala sa umpisa. Yun ang ibig ko sabihin mga chong. Kaya sabi ko, teka muna, I need to share this kahit papaano. Ng fake news and misinformation. There you go. Although, wala video ko kadungog unsa niya. Yan. Yan naman ang sinasabi ko sa inyo na nagbibisaya dito si VP Sara. Pero it sounds like na parang, saan ba talaga to? Ano ba talaga to? Saan nyo nakuha to? Parang ganun eh. Kayo nga mga Bisaya na nanonood sa akin o yung makakakita nito, pwede nyo i-translate yung sinabi ni VP Sara kung maaari sana. In that way, maintindihan natin mga Tagalog. Okay? Giunsa niya pagsulti, ma'am. Giunsa niya pagsulti. O, see? Basta yung ayos lang. O ngayon, parang inaano ng reporter o interviewer, parang tinatranslate niya. Mahina nga lang, pero kung pakikinggan nyo mabuti, at least makakatch up nyo kung ano yung ibig sabihin o yung ano yung mga tanong ni Ma'am VP Sara. Pumunta ka daw allegedly. Pumunta ka daw Kuwait with ang travel authority. Okay, so Allegedly pumunta ka ng Kuwait ng walang proper authority. Yun ang ibig ko sabihin. So, si Sara, hindi siya aware dito. Siguro, syempre nga, sabi ko nga sa iyo, paulit-ulit hindi niya pinakikinggan ng mga Malacanang. Because they all bullshit. alleged lang ni siya, ma'am, no? Wala tayo video recording, statement. See, parang wala tayong video recording yan, walang statement. So something like that. So para sa kanya parang ang hirap sagutin nang hindi siya sigurado. Gusto niya na muna makita. Pero since nandyan siya, shotgun na interview siguro, she tried to answer sa mga taong nagtatanong sa kanya. All nagikan yun sa iya, ha? And then isulti siya ka iya to. Okay, sige. Gusto lang ako klaroon, ma'am, kaya wala maguna ako nakita. So, see, dahil wala pa ako nakita or hindi niya pa alam or siguro hindi niya pa nakikita yung sinabi ni Castro, kaya siya naman parang nag-a-assume na lang si Sara na kasi ganito, ganyan. Kasi sanay na siya na binabanata siya ng administration ng bangag So, what do you expect from the Vice President? Alangan namang good news ang sasabihin niya tungkol sa Office of the President at sa kay Castro. Diba? Kasi nga Castro siya na-attack dog. No matter what, kahit ano pang sabihin ng mga loyalista nga o yung mga naniniwala sa mga bangag. Castro is just another attack dog. Yes. Also, ang Office of the President and ang PCO, sila man ang permi na nagasulti, no? Natatandaan nyo rin yan? Sinabi niyan sa video ni Castro, cut agad. So, sino ngayon na nag-e-edit? Dapat dili ta mag-propagate o misinformation and fake news, and there's no truth at all nga niadto ko og Kuwait without a travel authority. Yan. There's no truth at all
Even though VP Sara is not sure kung ano talaga yung laman ng video na sinabi siguro ni Lucaret and Claire Castro. Diba? So, sino ngayon naman ipaniniwalaan yung mga chong? So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So kahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang desisyon ng Senate of the Philippines. So gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. Yun, salamat po, ma'am. Yun ang ibig ko sabihin mga chong, na itong si VP Sara ay siya mismo. Hindi niya nga alam yung tungkol sa sinasabi ng reporter sa kanya. Siguro, ganun naman eh. Shotgun interview nga. Ganun ba? Hindi ko alam eh. I mean, wala bang video? Wala bang ano? Sabi ng reporter, is allegation na kayo daw ay pumunta ng Kuwait ng walang travel authority. That's not true. Gumanon si Sara, no? So, ano yung sinasabi ni Lucaret, no? Ni Ann Claire, di ba? So, dito pa lang, alamin nyo, kayo na sumagot mga chong kung sino ang fake news. Kasi dito, kita nyo. Sa umpisang pinakita ni Claire Castro, cut agad. Sino nag-e-edit sa kanila? Ako, inaamin ko, kinat ko. Dahil ang akin lang kinat, yung mismong kung ano yung bintang ni Castro. Yung iniiyakan niya, yung ini-stress niya. No? Kita niyo naman, nakita niyo yung kay Vice President Sara. Natural yung sagot niya. Nasaan ang fake news dun? Tapos, isa pa, yung sinasabi niya na nag-edit daw. Sino? Sino yung nag-edit nun? Bakit? Nasa Malacanang ka eh. Di syempre, kayang-kaya mo sabihin. Halimbawa, ako, si Chong ang nagsabi nun. Dahil kaya mo sabihin yun, dahil meron kang proof. Diba? Pero inedit nga yun. Sabihin na natin inedit yan ng kung sino man. Pero paano mo naisip na pro-VP yun? Paano ko yung gumawa nun talagang ginawa lang para siraan si VP Sara? Kailangan mong bigyan ng more... Pambira ka naman, Lawyer ka eh. Mas lawyer ka kaysa kay Banga. Pero, pinakikita mo na napakatanga mo. Diba? Dahil, lawyer ka. Siyempre, di ba pag lawyer ka, alam mo na, teka, kuha tayo ng ebidensya. Sino tong taon to? Sino tong nag-edit na to? Alamin to. Contact nyo NBI. May PNP kayo sa cyber, crime. Demanda nyo. Peke pala eh. Nasa inyo yung power. No? Na kayang-kaya nyo alamin kung sino to. Bakit nyo agad sinasabi kay VP? Porket ba na sinabi na inedit na yan ang sinabi mo, Castro, kay VP agad? Asa na pruweba mo na fans to o supporter to ni VP? At kung supporter naman to ni VP, bakit hindi mo pinangalanan? In that way, mapahiya ang mga VP. Yung mga supporter ni Sara Duterte. Wala ka naman pinangalan eh. Di ba? Nagpakita ka ba na ini-interview ka or what? Na hindi naman daw yun na sinabi mo. Okay, nandun ang point natin. Hindi mo nga sinabi. Pero, nasaan yung proof mo na supporter ni VP Sara yun? What if somebody just took the video, inedit, nag-trip? Ayun, pambibira sa'yo, iiyak ka na eh. Akala, look Makachong. Tapos na yung kanyang press conference. Tapos na eh. Pero isiningit niya yon. Anong ibig sabihin nun? Di gusto niyang siraan yung tao. Gusto niyang magdagdag muna bago tayo mag-uwian, mga reporter kayo, mga bugok na walang utak, kundi si Eden Santos lang ang may ulo.
nga naman kayo, imbis na katulad niyan, ha? Katulad na lang yan. Alam naman nila na sinabi nga niyan ni Castro. Kung matino yung reporter doon sa loob, no? Bakit hindi nang sinabi, teka muna, can I have a question? The way I see it, parang nasaan doon yung nagsasabi na yun ay supporter ni BP Sara upang siraan ang Pangulong Marcos. Wala naman nagtanong. Unless sinabi nga ng PCO, wala na magtatanong ha, panoorin nyo lang yan tapos umuwi na kayo. Nasaan ka, Eden, nung kailangan kanila? Biro lang Eden. But anyway, ibig sabihin, no, nasaan? Ang labo ng ipinakita ni Claire Castro, aka Lucaret. Diba? Kaya mga chong, ito po ang ating pinakita ngayon ay is just saying or asking or telling you guys na ano ba talaga kuya? Ano ba yung pinakita niya? Nasaan talaga yung proof doon na yun ay supporter ni VP Sara at nasaan talaga yung sinabi ni VP Sara na fake news? Kasi kung pinanood nyo yung dalawang video na pinakita ko sa inyo, no, sa unang pinakita ni Castro ay cut na agad. No? Siyempre, kung tatanga-tanga yung nanonood, sabihin, nga no, di ba? Pero, kung panonoorin nyo yung whole video ni VP Sara nung time na yon, I think SMNI meron nun I'm not sure. I think SMNI nga. Malalaman nyo yung katotohanan at yung sasabihin nyo ngayon, kung ano yung sinasabi ko ngayon. So, it's just a matter of na i-compare nyo nga. Kaya nga sabi ko sa inyo, bahala kayo, mag-comment kayo sa akin kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Dahil sa akin, VP Sara is nothing to do about yung sinasabi ni Claire Castro. Tinanong lang siya. Wala siyang kaalam-alam. Kaya nga sabi niya nga, ano ba yan? May video ba yan? May sinabi ba yan? May statement ba yan? Sabi ng reporter, allegedly. Pero kay Castro, yun na. So mga chong, sinong paniniwalaan nyo? Sinong gago rito? Sinong tanga rito? Sinong bobo rito? Eh di si Claire Castro. Ay buhay, I hate drugs mga chong. Anyway, hanggang dito na lang po tayo at sa susunod po magre-react na naman tayo. At please lang po, no? At mag-subscribe kayo dito sa akin, Chong Talks. At syempre po, sa isa ko pang channel, ang Pinoy Adobo. Suportahan po natin ang Pinoy Adobo, no, upang ito po ay mag-grow naman kahit papaano. Sa mga naniniwala po sa akin, please subscribe at mag-comment kayo. Importante sa akin yun para masagot natin, at mag-like and then share nyo para at least kumalat tayo at i-press nyo ang notification bell. Okay? Already, hanggang dito na lang po at sana po ay may naintindihan kayo sa ating sinabi at again, no? Sabi nga ni Senator Marcoleta, makontento tayo kung ano man meron tayo sa ngayon at pag ito ay nag-grow, ipamahagi natin, let us share. At sana po lagi po tayong mga ngatwiran pag alam nyo ang tama. Yan ang sinasabi ni Senator Marcoleta, no? Sa dami niya mga sinasabi. At para naman kay VP Sara, mahalin natin ang Pilipinas. Isa lang to eh. Okay? Sige po. Hanggang dito na lang and I will see you again. Sukran.